Naku po, mga minamahal, paulit-ulit na lamang pong nabibigo itong kampo ni former President Duterte. Kumbaga parang sayang yung binabayad kay Kaufman na 150 million per month, tapos yung kanyang trabaho ay hindi naman pala nagagampanan ng maayos. Hindi na nga po naaprubahan yung request na interim release na naunan niya ng pinagmayabang, abay pati ba naman yung kanilang hiling? 'Di ba na i-disqualified yung dalawang judges ko na sinasabi nilang allegedly biased, abay meron na pong husga itong ICC plenary tungkol nga po dito sa kanilang isinumiting request din noon. So if you will remember mga minamahal, nag-request ang kampo ni former President Duterte na kung pwede i-disqualified yung dalawang judges ng ICC, ng International Criminal Court, dahil yung dalawa po yun ay pumirma po para mahainan ng warrant of arrest itong si former President Duterte. So ngayon, ang ini-insist nila, dahil pumirma na para mahainan ng warrant of arrest itong si former President Duterte para mahuli, abay sinasabi nila na bias. Eh ngayon, sa parte natin, hindi porket pumirma, diba? Yung dalawang judges na yon para mahainan ng warrant of arrest itong si former President Duterte, hindi pwedeng sabihin nila na bias agad. Kasi unang-una, kaya sila pumirma kasi merong probable cause. When you say probable cause, tinitingnan ng ebidensya. Kaya ka nga ipinapatawag, diba? Para tingnan at marinig din nila yung side mo. Meron lamang pong nakitang probable cause. Kaya nila pinirmahan yon. Ngayon, na nahuli ka, didinigin nila yung kaso mo. Papakinggan nila yung defense mo at ikaw mismo. Ngayon, sasabihin nila, hindi kasi Mima, bias yun yung ganun kasi pumirma sila. Hindi bias nating masasabi yun. Pinirma nila para merong probable cause. Pinirma nila kasi meron silang nakitang probable cause. Nagigets ninyo, kaya nga, hinuli ka. Diba? Hinainan ka ng warrant of arrest para marinig nila yung side mo. Kaya nga, meron kang lawyer, diba, na magtatanggol sa'yo. Meron kang defense na magtatanggol sa'yo. Pero hindi ibig sabihin, bias na sila. Yung pinirma nila yung time na yun, meron silang nakitang meron silang nakitang probable cause na, ay, ito si Digong pumatay. Diba? Lalo pat may mga video. Tapos si Digong na din mismo yung nagsabi na ICC, bilisan ninyo, hurry up. So, merong nakitang probable cause. Kaya pinirmahan nila para magkaroon ng warrant of arrest itong si Duterte. Now na nandyan ka na sa ICC detention facilities, lilitisin ka nila. Papakinggan nila yung side mo. At ngayon, kung ikaw ay lilitisin, dapat galingan mo na. Diba? Kung paano mo ma-counter yung mga documents, di ba? Yung mga papers, yung 8,500 documents na laban sa'yo at 15 hours video clip. Alam nyo kung ano yung kagandahan sa kanila? Pag pumunta ka sa korte, alam mo na yung kaso mo. Alam mo na yung mga inirereklamo sa'yo. That unlike dito sa bansang Pilipinas, malalaman mo pa lang na ganito yung reklamo mo pag nandun na kayo sa korte kasi mabilis yung ICC. Di ba? So ngayon, paghandaan ninyo yung tirada at defense ninyo para makalaya itong si Digong. Diba? So ngayon ito yung balita mga minamahal. Reject na naman ang lolo ninyo. You know? See? Sabi dito sa balita, ICC plenary, no bias found in two-judge Duterte sought to disqualify. So sabi dito sa balita, basahin natin mga minamahal. The International Criminal Court plenary of judge found that no bias arises in respect of the two judge that the camp of former President Rodrigo Duterte sought to disqualify for his crimes against humanity. Actually, mga minamahal, ganito lang naman talaga yung strategy nila. Kailangan nilang matanggal yung dalawang judge na yun kasi magagaling. Diba? So, kung hindi nila kayang depensahan, tanggalin na lang. Ganon yung strategic plan nila. Eh, ang problema, hindi naman nakitang bias. Wala. Hindi na nga nag-grant yung interim release, hindi pa nag-grant yung kanilang request. Paano ba yan? So, talagang suntok sa buwan na lang kung makalaya itong si former President Duterte. Now, tingnan natin, di ba? Sa September 23, kung ano yung magiging ikot ng kaso ni Digong.
So, in full decision published on July 3, the plenary said Judge Rain Sophie Alipi Gonzo, Judge Maria del Socorro Flores Liera, acted in accordance with their duties at all times. So, according to the plenary of judge acting, unanimously considered that the Rome Statute recognizes that Judge Alapini and Flores may exercise the function assigned to them. O, diba? Sobrang linaw. So, sabi pa dito, it is said that it found no appearance of bias or lack of impartiality arise from the ordinary exercise by judge of legal function assigned to them under the statute in respect of two separate legal decisions. So, the plenary rejected Duterte Camp's disqualification request in June. Kasi, sabi ko nga sa inyo, naghain ng request. Paliban sa interim release, nauna na nilang in-request na yung dalawang judge, 'di ba, ay tanggalin. 'Di ba? Kasi ang sinasabi nila, bias daw. Kasi yung dalawang judge na yon pumirma para bigyan, hainan ng warrant of arrest itong si Digong. Ngayon, sa part naman ng judge, kasi yung reklamo ng mga complainant, 'di ba, galing sa Pilipinas, meron silang nakitang probable cause. Kaya naman sila pumirma. Kasi meron nakitang probable cause. Pero hindi ibig sabihin guilty na si Digong. Walang sinasabing guilty si Digong. Kailangan lang talaga ng defense team ni former President Duterte patunayan na hindi siya talaga guilty. Kaso paano ba yan? Abay, mukhang malabo. Kasi inamin na din ni Kaufman na hindi na uulit sa ginawang krimen itong si former President Duterte. So, paano yan? Ang kanyang lawyer din mismo ang naglaglag sa kanya. Di ba? Nakakatawa? So, sabi pa dito, the full copy of decision was published on the ICC website on July 3. Duterte request, sana ba yun? Duterte previously requested that Alapini and Flores be disqualified from adjudicating on the issues of jurisdiction, saying this will ensure the autonomy and irreproachability of the judge as well as the efficient conduct of proceedings. So, Duterte is currently at the custody of the ICC in The Hague, the Netherlands. So, the confirmation of charge will take place on September 23. So, in an interview over Radyo DZBB, Central Law Executive Director and ICC Accredited Counsel Gilbert Andres said that the ICC will also release the filing of the document containing charges or DCC today. He said this is similar to the information filed when charging individuals before Philippine court. Alright, mga minamahal. Dito po natin malalaman kung yung crimes of humanity laban kay Mr. Duterte ay does it include murder lang ba or meron yung tinatawag na imprisonment, yung mga arbitrary detention. Alright, mga minamahal. So, paano yan? Paano yan? Kawawa naman itong si Digong, diba? Talagang ibinasura ang hiling ni Digong na i-disqualified ang two pre-trial judge. Wala naman kasi silang sapat at matibay na ebidensya para ma-disqualified yung dalawang judge na yun. In the first place, mga minamahal, yung mga judge na yon pumirma lang dahil may nakitang probable cause. Pero hindi nila ginudge itong si Digong na talagang found guilty na. Walang ganon. Guni-guni lang talaga nila yon. Alright? So, mga minamahal kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit nyo ang notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.